Wala naman po sigurong masama kung i-appoint po niya ang isang tao sa tingin niya ay makakapagtrabaho na maayos. Walang nakikitang masama ang palasyo sa pagkakatalaga kay dating Budget Secretary Amenah Pangandaman bilang Chairman at Chief Executive Officer ng Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines na pagmamay-ari ng gobyerno. Si Pangandaman ay nagbitiw bilang kalihim ng Department of Budget and Management o DBM sa gitna ng pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa flood control projects anomaly. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang bagong appointment ni Pangandaman ay di nangangahulugang absuelto na ito sa anumang kaso, partikular na sa issue sa flood control. Kung meron po sila nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amenah Pangandaman, bukas po ang Pangulo sa anumang klase ng pag-iimbestiga. So hindi naman po ibig sabihin ito na inaakusahan ng Pangulo, hinuhusgahan ng Pangulo o inaabsuelto ng Pangulo. Hindi po ito usapin patungkol sa flood control project. Samantala, tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw sa pwesto ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa Jr. Ang dahilan ng resignation ni Herbosa ay dahil sa issue sa kalusugan. Itinalaga naman ng Pangulo si Dr. Jose Pujalte Jr. bilang bagong kalihim ng DOH. Sa kanyang pagpasok sa DOH, inaasahang pangungunahan ni Dr. Pujalte Jr. ang ahensya sa pagpapatuloy ng mga hakbang ni Pangulong Marcos Jr. upang higit na mapatatag ang healthcare system sa bansa, maisulong ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan at maisulong ang mabuting kalusugan para sa lahat. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.